Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So, last video, ang ginawa natin, nag-compute tayo ng problem about converting from general form to standard form. So, usually, ginagamit yun guys kapag given tayo ng general form, then merong hinahanap na parameters sa atin such as radius, center, vertex, focus, etc. na hindi natin directly nakikita pagka naka-general form ang isang equation ng conic. So, sa video na to, magko-continue lang tayo sa mga problem solving, no? Hanggang sa masanay tayo para maging easy na lang sa atin to pag na-encounter natin siya sa board exam. So, yung first problem natin, find the major axis of the ellipse x squared plus 4y squared minus 2x minus 8y plus 1 is equal to 0. Yan. So, ganun ulit, completing the square. So, lipat ulit natin yung constant sa kabila. Tapos, pagsamahin natin lahat ng x and y. So, completing the square tayo. Ganun lang ulit. Kompletuhin natin yung mga blanco. So, doon tayo mag-start sa x. So, coefficient ni x, negative 2 over 4 times 1. Coefficient ni x squared. So, dahil nag-add tayo ng 1, add tayo ng 1 sa kabila. Next tayo. So, dito naman kay y, yung b natin negative 8, yung a natin ay 4. Yan. So, 4. So, add tayo ng 4 dito. Add tayo ng 4, add tayo ng 4 dyan. Yan. Sa pagsama-samahin natin to, bali 4. Kasi negative 1 plus 1, 0. So, bali 4 na lang yung matitira. So, ito naman, itong dalawa, mga perfect square trinomial na yan. Kasi ginamitan natin ng formula. So, compress natin to. X saka 1 squared. So, yung sign ng second term. So, negative 2x, so negative. So, square root ng first term, 2y, plus, hindi, yung square root ng last term, so 2. Tapos, yung sign ng second term, yun yung masusunod, so negative. Yan. Balikan natin yung standard equation ng ellipse. Diba? Dito, walang katabi si y. Wala siyang coefficient. Ay, meron siya coefficient pero 1. So, dun sa loob ng quantity squared. So, kailangan dito, maalis natin yung 2. So, i-factor out natin yung 2. Ayan. Pinactor out natin yung 2 kasi pag dinistribute mo yan, 2y minus 2. Tapos, i-distribute natin ngayon yung squared para maghiwalay sila. Ayan. So, na-distribute na natin yung squared. So, squared natin to, magiging 4. Yan. So, okay na to, di ba? May kulang pa dyan. Balik tayo sa standard equation. Sa standard equation ng ellipse, walang number sa harap ng mga naka-quantity squared. Tapos, yung nasa right-hand side, dapat 1. So, paano magiging 1 yung dito? So, divide natin ng 4. Cancel. Ito magka-cancel. So, 1, ito, wala na din. Tapos ito may over 4. Ito, gawin natin itong over 1. Kasi kailangan meron siya sa denominator eh. Para makita natin yung a and b. So, yung a and b, kailangan naka-squared. So, square root natin to. So, 2 squared. Tapos ito, 1 squared. Ayan. Kasi naka-squared na yung 4 and 1 kanina. So, kailangan balik natin siya sa yung i-square mo pa lang. So, asan dyan yung a? Yung, di ba sa ellipse, yung a, yung semi-major axis. So, kung sino yung mas malaki sa dalawa, siya yung A. Yung mas maliit, yun yung B. So, asan yun yung A? Yung 2. Pero yung hinahanap, the major axis. So, huwag nyo agad isa-shade yung letter A. Kasi GG tayo dyan, guys. Okay? Kasi, di ba, usually sa board exam, may mga tanong talaga din, guys, na medyo mautak talaga yung gumawa eh. Na parang, pag nagkamali ka ng input sa calcu, predicted nila, nasa choices. So, ikaw naman, itong excited, shade mo agad. So, dapat ma-overcome natin yung ganun, guys. Maiwasan natin yon. Ang
primary target nitong mga 'to, yung mga kulang sa tulog, guys. Kasi hindi kayo masyadong makapag-focus, 'di ba? So, ayun. So, priority nyo guys yung health nyo, yung tulog, saka yung yun nga, always double check the question, guys. And wag agad-agad nagsha-shade. So, hinahanap natin yung major axis. So, times 2 mo lang. So, bali 4. So, dito, sa A and B, ito yung formula niya. Square root of F minus AH squared minus CK squared all over A. Actually, dalawa. A or C. Kasi dalawa eh. A and B yan, di ba? So, divide mo muna by A, tapos divide mo by C. Then, kung sino yung mas malaki, siya yung A. Kung sino yung mas maliit, siya yung B. Yan. So, dapat dalawa yan. So, ganun lang ulit guys, para lang ito sa mga gusto talagang kabisa. So, yung mga gusto umiwas sa long method. So, try natin dito sa problem. So, negative 2 over 2. So, 1. Tapos, yung dito naman, yung E, negative 8. Tapos, yung C natin ay 4. Ayan. So, negative 8 divided by 8 ay negative 1. Tas may negative pa sa labas. So, 1. Yan. So, for A and B, F muna tayo. So, 1 times yung A, 1. Yung H natin ay 1 squared. Tapos, yung C natin, 4. Tas 1 squared. Yung A natin ay 1. Tapos, ganun din sa kabila. So, C pala to guys. Sorry. Yan. So, din naman. So, ganun din. Gawin mo lang tong 4. So, kunin natin yung dalawa. Yan. So, 2. Tapos, yung isa ay 1. Yan. So, dalawa yung sagot. 2 and 1. So, yung saka mo ngayon piliin kung sino dyan si semi-major at si semi-minor. So, yung 2 yung A kasi yung mas malaki. Then, yung B yung 1. Yan. So, next problem tayo. Ay, hindi. So, yun lang muna guys for today's video. So, nag-solve lang tayo ng problems. Saka, nagpakita lang ng shortcut dun sa ellipse. So, yun guys. Sana meron kayong natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss natin sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.